Ito mga kapatid ay pagpalagay nyo na lang naman na walang kakwenta-kwenta to at nagbabano-banuan lang ako sa social media. Sinasabi lang ako. And this is no offense meant para sa kahit na kanina na. Yung Representative Eli Fernando ba yan? Hindi ko na sure. Basta yung Chubby na congressman na magaling yun actually. Ang dami niya mga sinusulong para sa manggagawa, sa kung ano ng sektor, yung kuryente, yung ano. Pero bumoto siya sa impeachment ni Sara Duterte. Many people na ayaw sa Duterte. Many people na ayaw sa kanila. Ang salita nila porke ayaw lang kay Duterte, magaling naman yung ginagawa niya, yung mga sinusulong niya, maganda naman. But ayaw mo? And I just have an argument. Sabi ko, number one, wala naman akong pakialam sa kanya. Kung ano man yung itutulong niya sa bayan, that's good. Number two, karapatan niya yun. Kung gusto niya ng impeachment ni Duterte, that's good. But it clearly showed me one thing. This is not an issue of magpapabango ka para makakuha ka ng boto. And sabi niya nga, di umano, nabasa ko lang sa isang article na hindi naman niya kailangan, hindi siya natatakot mawala ng boto. And it's okay. Okay sa akin yung mga ganun. Hindi for the votes. Kaysa naman yung magpapanggap kang pro Duterte tapos for the votes ka lang. Isa ka lang ding trapong balimbing kung ganun ka, hindi ba? Kaya sinasabi ko lang. Ako, this is just an opinion. Pag ikaw anti-Duterte ka, kunwari, sa assessment ko yung mga mayayaman, kasi kahit paano naman, meron tayong mayayaman at mga profesional na nakakahalubilo, whether sa trabaho o sa buhay. Pag yung mayaman o yung abogado o doktor o kung sino man siya, may-ari siya ng negosyo, tapos ayaw niya si Duterte, kadalasan, these are people na ang tinitignan nila koneksyon. Wala silang linya. They're looking for lines kay Duterte. Wala silang linya. Or hindi magpo-prosper yung mga i-recommend nilang i-appoint sa ganitong posisyon. O kung may-ari ka ng bangko, kunwari ng bangko, yung gusto mo magpa-appoint sa AMLAC ng tao mo, gusto mo magpa-appoint sa monetary board ng tao mo, ganun ang mindset. Wala silang linya kay Duterte. So they favor yung mga taong walang kakwenta-kwenta pero may linya sila. They can be appointed as judges. Kung abogado ka tapos na pumasa ka doon sa mga exam bilang judge, they can be appointed as judges or they can be appointed as kung saan nila gustong magpa-appoint. Di ba? Kadalasan sa Pinklawan may linya. Yung isang mahirap na tao na nangutang sa isang samahan ng mga abogadong pabor sa mga kaliwa, umutang siya ron, nakatapos siya dahil dun, may affinity siya sa mga taong yun. May affinity siya sa mga kaliwa, may affinity siya sa mga ganon dito. Totoo po ito. This is the truth. Ngayon, what I'm trying to say is, pag ikaw anti-Duterte ka, you are pro yourself. You are pro your business. Pag mayaman and hindi mo tinitignan yung pangkalawakang kapakanan ng bansa. Kung negosyante ka naman, di mo naman ikakahirap na si Duterte yung nanalo. Kung ayusin mo lang yung polisiya mo para patas ka sa iba. Pero hindi ganun ang pag-iisip pag mayaman. O edukado kuno, o yung mga reaching for the stars ng mga tao. Bukod sa nakakalubilo ko rin mayayaman, dami ko namang girlfriend na naging mayaman noon pang teenager pa lang ako. Kaya exposed ako dyan. Meron din namang mga mahihirap na expose ako. Diba? Pag mahirap naman, kadalasan, sa mga nakita ko ayaw nila si Duterte kapag sila ay bumalik sa pag-addict.
kapag sila ay nango-hold up, kapag sila ay may mga taripa ng manukan dyan ng mga sabungan, o sa barangay nila, tito nila yung mga kagawad ng barangay o yung barangay captain doon, may siga sila doon, naglalatag sila ng lamesa sa gilid ng kalsada, nagiinom, nakahubad. Pag may dumaan na estudyante, oy! Tagay! Mga gumaganon. Ayaw nila si Duterte. Kasi yung mga mahihirap, mga dating addict na nagpapasalamat sila sa Diyos, nagbago sila. Gusto si Duterte. Ito yung mga taong nagtahanap buhay na, umuwi ng gabi, gusto lang nila na mapayapang buhay, gusto lang nilang mag-aral yung mga anak nila, yung mga nagko-call center, yung mga matitino, yung mga taong hindi umiepal-epal magsiga-siga, o yung naghahanap buhay lang, inaayos lang nila yung pamilya nila o yung negosyo nila. Gusto si Duterte. So, in my opinion, sa malawak-lawak din naman yung mga nakakausap ko, mga delivery riders, mga may-ari ng tindahan, may-ari ng bangko, may-ari ng ospital, may-ari ka ng commercial space na pinapaupahan mo sa McDo, o kung sino ka man, o commissioner ka somewhere, o sa Freeport, o ano, sino ka man, o ikaw ay mason, o ikaw ay kung ano ka man, fraternity mo, o anong mga kasamahan kayo, na napupulsuhan ka na. Most of the people na ayaw kay Duterte, they have selfish intentions. They're not for the country. Pero kung kunwaring simpleng tao ka lang, that you just work, gahanap ka ng patas na pagkakakitaan, pumaparehas ka sa kapwa, minsan uwi ka ng gabi galing trabaho, mag-i-schooling ka, o gusto mo lang na matuwid at payapang pamumuhay, o kaya OFW ka na, mag-abroad ka, gusto mong paaralin yung anak mo, pati anak ng kapatid mo gusto mong paaralin, merong mga may sakit sa pamilya, puta, gusto nila si Duterte. Gusto nila si Duterte. Ngayon ako pag tinatanong, ano bang pakinabang ko kay Duterte? Wala, personally wala. Hindi ko naman ikinayaman mag-vlog na sinusuportahan ko siya. Pala ko doon. Kung strategy ang pag-uusapan ko noon pa, puta, dapat nagpinklawan ako para monetize. Kaya lang, kung titignan mo yung gusto mo yung mabuti para sa bansa. Mabuti para sa bansa. If gusto mo ng fairness and justice, yung gusto mo parehas ka sa kapwa, hindi yung ang utak mo lamang ka lagi. Baka gusto mo si Duterte.